Napansin mo na ba kung gaano ka kadaling balewalain kapag sobra kang available? Yung ikaw na nga yung unang nag-message, ikaw pa rin ang huling pinansin. Nagpapakita ka ng effort pero parang wala lang sa kanya. At kahit alam mong deserve mo rin naman ng konting halaga, parang hindi siya interesado. Masakit, di ba? Pero baka hindi mo pa alam na ang respeto ay hindi hinihingi. Ito ay tinuturo. At sa video na ito, matututunan mo ang 7 mindset shifts at konkretong hakbang na ginagawa ng mga lalaking pinipili, hindi kinakalimutan. Hindi para manipulahin siya, kundi para ibalik ang dangal mo bilang lalaki. Kung handa ka nang itigil ang kahahabol at simulan ang pagiging priority, tara, pag-usapan natin. Paunawa, bago ang lahat. Magsimula ka sa sarili mo. Bro, bago ka maging priority ng kahit na sinong babae, tanungin mo muna ang sarili mo. Ako ba, ginagawa kong priority ang sarili ko? Kasi kung ikaw mismo, hindi mo kayang pahalagahan ang oras mo, ang dignidad mo, ang kapayapaan mo, bakit mo aasahan na ibang tao ang gagawa nun para sa'yo? Ang susi sa pagiging priority ay hindi nasa panlabas, nasa loob. Tip number 1, huwag mong ibigay agad ang access sa buong sarili mo. Isipin mo to, ang Netflix may trial muna bago ka makapanood ng full content. Bakit? Kasi may value ang access. Ganyan din sa relasyon. Kung sa unang linggo pa lang, lahat ng oras mo, effort mo, at emosyon mo, ibinigay mo na, ano pa ang natira para kilalanin ka? Mystery builds interest. Availability kills it. Ang babae ay natural na curious. Bigyan mo siya ng dahilan para gustuhin kang alamin, hindi para take for granted. Tip number 2, itigil ang paghingi ng atensyon. Simulan ang pagpapakita ng gamit ng presensya mo. Ang mga lalaking gustong-gusto, hindi yan laging naghahanap ng atensyon. Ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng presensya na may impact. Hindi kailangan araw-araw. Hindi kailangan clingy. Pero sa bawat pagkakataong andyan ka, dapat may halaga ang presence mo. May silbi, may lalim, may direksyon. Piliin mong magsalita kapag may saysay. Piliin mong magpakita kapag may sense. Hindi paramihan ng effort, kundi patamaan ng tamang effort. Tip number 3, buuin mo ang sarili mong mundo at hayaan mo siyang gustuhing mapabilang dyan. Ang babaeng seryoso sa'yo, hindi yan naghahanap ng lalaking walang sariling plano. Ang hinahanap niya, yung may direksyon, yung lalaking kahit wala siya, masaya pa rin. Bro, kapag lahat ng kilos mo nakasentro sa kanya, mawawala ka sa sarili mong mundo. At ang babae, mas na-attract sa lalaking may sariling ecosystem. Create your world. Ayusin mo ang routine mo, ibalik mo ang hobbies mo. Gumawa ka ng misyon na para sa'yo, hindi para lang magustuhan ka. Tip number 4, balikan ang mga moments na nagsimula kang maging parang optional lang. Alalahanin mo kailan nagsimulang magbago ang treatment niya. Yung dating chat niya, full of emojis. Ngayon, okay na lang. Dati excited siyang makipagkita. Ngayon, laging may dahilan. Pag ganon, huwag kang magalit, magising ka. At kapag gising ka na, doon ka magsisimulang ibalik ang kontrol mo. Hindi para gumanti, kundi para ibalik ang dignidad na unti-unting nabura. Tip number 5, huwag mong isimplify ang emotion mo. Acknowledge mo ito. Maraming lalaki, kapag nababaliwala, dinadaan sa patawa, sa memes o sa pag-iwas. Pero sa totoo lang, nasasaktan din tayo. At walang masama doon. Pero wag mong hayaang ang sakit na yon ay gawing ka desperado. Gamitin mo yon bilang paalala
na hindi mo deserve ang ganong treatment, na meron ka pa rin karapatang igalang at pahalagahan. Feel it, then rise from it. Tip number 6. Magtanim ka ng standard na hindi mo ibababa kahit kailan. Ito ang tanong. Kung hindi mo siya girlfriend, bakit mo siya tinatrato na parang asawa? Kung hindi naman kayo committed, bakit mo binibigay ang buong loyalty mo? Ang value mo ay hindi nasusukat sa dami ng binibigay mo, kundi sa taas ng standard na pinaninindigan mo. At kapag nakita ng babae na hindi ka basta-basta, hindi ka rin niya kayang balewalain basta-basta. Tip number 7. Matutong umalis, hindi bilang parusa, kundi bilang pagpapalaya. Ito na ang pinakahuling tip at marahil ang pinaka hindi mo pa nagagawa. Umalis. Hindi para iparamdam sa kanya na natalo siya. Hindi para gawing tactic, kundi dahil karapatan mong pumili ng kapayapaan. Kung ginawa mo na ang lahat, kung naging totoo ka, matino at marunong magmahal, at hindi pa rin siya marunong makakita ng halaga mo, bitawan mo. Dahil sa bawat pagbitaw, may pagbabalik sa sarili. At sa pagbabalik na yon, mas makikilala mo kung sino ka talaga at kung sino ang dapat mong pahalagahan. Kaibigan, ang totoong tanong ay hindi paano ka magiging priority. Ang tanong ay paano mo maipapakita na karapat-dapat kang unahin kahit hindi ka humihingi ng atensyon. Kapag natutunan mong pahalagahan ang sarili mo, kapag hindi mo na sinusukat ang halaga mo sa reaksyon ng iba, doon ka nila sisimulang pansinin. Hindi dahil humahabol ka, kundi dahil ikaw na mismo ang dahilan kung bakit ka dapat piliin. Anong tip ang pinakatumama sa'yo? Comment mo sa baba at ishare mo na rin ang video sa mga kaibigan mong kailangan ding matutong pahalagahan ang sarili nila. At tandaan mo, ang taong marunong sa sarili ay siya ring inuuna ng iba. Hanggang sa susunod na video, paalam at manatiling matatag.